Pangatlo, pagbabago ng pamumuhay. Ang buhay ng isang Kristiyano ay dapat magpakita ng pagbabago mula sa ating pamumuhay. Kapag tinanggap ng isang tao ang kaloob ng Diyos, nagiging layunin niya na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang mga desisyon at aksyon ay naaayon na ngayon sa katwiran. Pag-ibig at kabanalan, bagamat hindi perpekto ang tao, mayroong pagsusumikap na umiiwas sa mga bagay na humahadlang sa kanyang relasyon sa Diyos. Ang pangapat, pananampalataya at pag-asa. Ang talata ay nagbibigay ng inspirasyon sa pagpapalalim ng pananampalataya. Sa tuwing makakaranas ng mga pagsubok o panghihina, ito ay nagpapaalala na ang tunay na layunin ng buhay ay hindi natatapos sa pisikal na kamatayan, kundi meron tayong buhay na walang hanggan kay Kristo. Kaya sa bawat pagsubok na maaari tayong magtiwala at umasa sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Ang panlima, pagbabahagi ng Ebanghelyo. Isang mahalagang aplikasyon ng talatang ito ay ang pagbabahagi ng mensahe ng kaligtasan sa iba. Katulad ko, sinisikap ko at tinahanap ko at pinipilit ko gawin ang mga bagay na makasunod sa kalooban ng Diyos. Isang pamantayan ko sa buhay ko yung bakit ko ginagawa ang mga bagay nito. Ang sa akin kaya ko nagagawa ang mga bagay nito dahil sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi sagana sa aking sarili magagawa ko ang mga bagay nito. Nagagawa ko ito ang magpahayag ng salita ng Diyos, ang magpaliwanag ng salita ng Diyos. Dahil sa guide ng banal na Espiritu. Bilang mga taong nakaranas ng biyaya ng Diyos, tayo ay tinatawagan na ipahayag ang mabuting balita sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo. Maaaring maging ilaw sa iba. Ipinapakita sa pamamagitan ng ating buhay ang bunga ng kaligtasan, ang pag-ibig, kapayapaan at pag-asa na nasa atin. Panghuli, number 6, pagpapakumbaba. Ang talata ay nagsisilbing paalala sa bawat isa na lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Ang kasalanan ay hindi natatangi sa isang tao. Lahat tayo ay nagkasala at lahat tayo ay nangangailangan ng paglilinis at pagpapatawad. Kaya ang talatang ito ay nagtuturo din ng pagpapakumbaba, sapagkat walang sino man ang ligtas sa kanyang sariling kakayahan. Tanging sa pamamagitan lamang ni Kristo tayo ay maliligtas.
Nasa conclusion na po tayo. Ito na po yung kauli-uling bahagi ng aking binasa sa Roma 6:23. Isang paalala sa bawat tao na bagamat ang mga kahihinatnan, ang kasalanan, mayroon ding kaloob ng Diyos na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang mahalaga ay piliin si Kristo, tanggapin ang kanyang kaligtasan, at isabuhay ang bagong landas ng kabanalan at pagsunod sa kanya. Sa ganitong paraan, ang tao ay makakaranas ng tunay na buhay, hindi lamang dito sa lupa, kundi magpasa walang hanggan. Habang binabasa ko ang mga katagang ito, nagkakaroon ako ng malawak na isipan dahil pinapalawak ng banal na espiritu ang iyong kaalaman. Kung talagang susunod ka sa kanyang kalooban, hindi mahirap sa Diyos kahit mahirap sa tao, pero walang mahirap sa Diyos. Kayang-kaya kang samahan, tulungan, gabayan sa anumang bagay na gagawin natin. Kapag naramdaman ng banal na espiritu, ang espiritu ng Ama, espiritu ng ating Panginoong Hesus, na siya ang ating inuuna, siya yung sentro ng buhay natin, pinagdinilayan natin yung mga bawat salita sa Biblia. Ang Diyos na mismo ang gagawa ng paraan upang magtuloy-tuloy ang mga layunin mo sa buhay at misyon mo sa buhay. Ako, ginagawa ko ang mga bagay nito dito sa maliit na kwartong ito. Gumagawa ako ng mga outline. Gumagawa ako ng mga public speaking. Gumagawa ako ng munting paliwanag. Iyon ay gawa ng banal na espiritu. Hindi ko gawa yun. Ako wala akong alam. Pero tutulungan ka ng banal na espiritu kung ganong ka ka-interesado at sinisikap na gawin mo para sa Kanya. Yan lang po ang may papaliwanag ko sa inyo. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ibinibigay mo sa akin kahit sa ganitong paraan ay nakapagbabahagi ako ng iyong salita. Salamat, Panginoon, na isa ako sa pinili mo. Lubos at lubos akong nagpapasalamat. Sabi ko nga nung araw, sana noon pa. Pero alam ko ang Diyos hindi nagkakamali. Ang lahat ay may takdang panahon. Kay bata ka, kay may edad ka, kay matanda ka na. Pag dumating yung takdang panahon na binigay sa ng Diyos, sa pagkakatawag sa iyo, ang Diyos ang gagawa ng paraan kung paano Kanya
gagamitin. Maraming salamat po, Ama. Itinataas kita, pinupuri kita, ikinararangal kita, sinasamba kita, aking Diyos at Panginoong kong Jesus. Amen.